Alright guys, welcome again sa panibagong content natin another content na pupuntahan natin ngayon, yung Moto Push and then Motor Store. So papakita natin yung dalawang unit nila na 150cc na katulad ng Honda Click 150 and Honda Click 125. So ito na nga guys, papakita natin ang Evo 150 ni Moto Push. So kamukha talaga siya ni Honda Click 150. So unahin natin, yung kanyang sukat ng gulong sa unahan is 80-90-14. So tube type po yung nakalagay ditong gulong, pero yung kanya pong mugs is 4 tubeless. So pakita ko sa inyo, nakalagay, nakita ko yun na 4 tubeless ayan 4 tubeless yung mugs nya. So, and then yung kanya pong suspension, so non-telescopic fork suspension, okay naman to, maganda, kulay silver din sa part na to, kulay silver. And then yung kanya pong front fender ay mataas yung pagkakadali ng fender, nakakabit dito sa taas ito. So ang problema kapag magpapalagay ka ng mini driving light ay sa gilid lang talaga, sa gilid, kasi masyadong mataas yung fender niya, o kaya kung dito niya gusto isingit yung mini driving light, baba niya lang. Okay, and then yung kanya pong braking system sa unahan is disc brake. Disc brake. Okay naman yung brake, yung disc niya makapal. So and then pagdating naman sa headlight niya po ay LED na. LED na. As you can see, LED na yung kanyang headlight. Okay. Makapal naman yung kaka-plastic. Makapal yung plastic niya. And then sa part na to ay may kulay black na combination, kulay black. Hindi na butas-butas sa part na to. Alright, so pakita naman po natin yung sukat ng gulong sa likod. So yung kanya pong mugs ganun din, for tubeless, pero yung gulong niya is tube type. Ang sukat po dito is 90-90-14. Okay, 90-90-14. So the good thing ay ang haba, ang ganda nung fender dito sa likod. Hindi papasok yung dumi dito. May cover na pati dito sa part na to. May cover na. Hindi madudumihan yung makina. Okay, madudumihan man, kaya lang ay hindi talaga madaming dumi ang papasok. Kumbaga ay nasasala nito. Okay. So and then yung kanya pong tail light, so common bulb pa din, common bulb. Din yung ilaw dito sa ating plaka ay common bulb din. Alright. Then yung signal light natin is LED. Okay, ano ko ito yung signal light yan part na to, LED. So pakita naman po natin yung kanyang meter panel. So as you can see, siya ay analog. Yung ating RPM is analog, din yung ating speed analog, pero yung kanya pong odometer is digital na. Okay, hindi na natin mabuhay yung makina kasi walang battery. Digital na yung ating odometer. So makikita natin dito naman sa right portion yung mga buttons. Of course, nandiyan po yung ating push start, okay? Electric start, auto can switch. So the good thing, may nakalagay na on, off. And then yung ating switch ng ilaw, nandito din po sa ating right side. And then sa kaliwa naman ay high and low beam, yung ating busina, yung ating turning lights. Okay, so isa pang maganda dito kay Evo 150 ay may charging port na din, built-in. Okay, ayan po, kita nyo naman. So kung mag-charge tayo ng cellphone, so pwede kasi at the same time may lagayan po dito, may compartment. So kasyang-kasya yung cellphone natin, safe kasi medyo malalim. Wallet, cellphone, kasya. Tubig, kasya din. And sa right side naman, mababaw lang, wala tayong malalagay dito. O mga coins yan, pwede. And then dito po sa ating susian, malapit sa susian, nandito din po yung ating button ng ating upuan. So try natin buksan. Nakalock na yung upuan. Okay, so pakita ko din po yung loob. Yung compartment niya ay maganda. Okay, malaki yung compartment. I think mga 20 liters above yung sukat nito.
Kasi sabi nung mga staff dito sa Motopush, kasi yung half-page helmet half-page helmet. And then yung kanya pong fuel tank capacity, okay, fuel tank capacity is 6.5 liters. 6.5 liters. Kaya lang ang downside dito, hindi pa siya FI, carb type pa din. Okay, carb type pa din. So marami na tayong malalagay sa kanyang compartment. So kagandahan dito kay Evo 150 ay may sabitan din tayo. Kung gagamitin natin para malengke, may sabitan din tayo dito ng mga eco bag, di ba, mga dala natin. At the same time dito sa baba ay wala siya nakausbong dito. Kumbaga flat talaga. Malalagay natin yung ibang gamit natin. Okay? Yung palang suspension niya sa likod, banggitin ko na din, siya ay monoshock. Okay, monoshock yung kanyang suspension sa likod. So, pagdating naman sa specifications, engine specifications ni Motopush 150, of course, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, and then carb type. So, ang presyo po nito is 54,000 pesos. So, sa halagang 54,000 pesos, magkakaroon ka ng Evo 150 na may pagkakaparehas kay Honda Click 150. Okay, magda-down ka lang po ng 4,700. And then 36 months is 2,861, 24 months is 3,651, and 12 months 6,022. So, affordable na 150cc. Okay, pwede po natin ito paggamitin pamamalengke, daily use, okay, pang city drive. So kung gagamitin naman natin ito for long drive, of course, ipapahinga natin. Hindi natin pwedeng straight biyahe ng 5 hours o up. Kasi siya po ay air cooled pa din. Hindi pa siya liquid cooled. Kailangan natin ipahinga yung makina upang maiwasan natin yung overheat. So sa part naman na to ay carbon type, carbon, maganda yung pagkakadali dito. Okay, and then may Motopush po na emblem dito, kulay silver. The good thing, maganda naman yung combination ng kulay, red and silver. Okay, and then sa kabila ganun din, may Motopush na naka-emblem. Yung iba kasi sticker lang, ito emblem talaga. Okay, and then sa part naman na to, sa left side ay Evo 150. So hindi din sticker, naka-emblem din. Okay, emblem din. And then yung grab bar niya sa match na match dun sa kulay niya. Okay, kung kulay red, so yung grab bar niya kulay red. Yung iba kasi nag-iba ang kulay ng grab bar. So sa kabila naman, tingnan natin. So may Evo 150 din, partner. Evo 150 dito, may Evo 150 din sa kabila. May Motopush dito, may Motopush din sa kabila. Alright, so of course automatic po sa ating mga Evo user dyan. So i-comment ko na po dyan sa ating comment section yung pagdating sa fuel consumption itong unit na to. Alright, so quality na to sa halagang 54,000 pesos. So available po yan dito sa Motopush Lucena. Alright, nandiyan po yung contact number for any inquiries. So pwede po kayong mag-contact dyan. At kung magtatanong kayo ng mga iba pang unit, so tawagan nyo na po or text nyo po yung contact number na yan. So nandito yung lalagyan ng battery nya, dito sa may foot peg. Okay, peg nga ba tawag dito. And then yung kanya pong footrest naman, pag sa angkas sa driver is napiflip. Hindi sa part na to, din, carbon din, carbon type din, carbon lude. Okay, upuan okay naman. So sakay natin sakay natin ng kaunti. Sakay natin. So medyo mataas siya kasi 5'11" ang height ko. Sakto lang yung aking paa, hindi nakatipto. Okay, hindi nakatipto. So maganda yung upuan niya. Okay, maganda naman yung upuan. Yung suspension niya malambot yung suspension. Yung sa likod ganun din. Okay, maganda naman yung play. Alright. So pag kayo mga 5'2", abot naman to. Kaya lang tip to ng konti siguro, kasi 5, ganyan pa ako, flat naman, flat naman. Alright guys, ang pupuntahan naman natin ngayon is si Motorstar. So si Easy Ride CL 150
So tinanong ko dun sa mga staff ng Motopush kung saan nakakabili ng mga pyesa. So same thing lang naman, okay? Parehas lang yung pyesa na rin ng Motorstore at available sa mga sa shop, at the same time ay sa ibang tindahan. Alright, oh, big bikes and all. Alright, nagkita-kita po ulit tayo mamaya kay Motorstar. Hello guys, so nandito na nga sa harapan natin ang Motorstar Easy Ride 150CL. So alamin natin kung anong meron sa motor na to. Unahin po natin yung kanyang bandang harapan. Yung kanya pong headlight, so nakikita nyo naman napaka-aggressive look, ano? Sporty yung dating. Sporty. So may pinagkunan talaga yung kanyang design, hindi natin mapagkakaila. So ang kanya pong headlight is LED. So may dalawang bilog dun sa loob. LED po yan. Maganda yung pagkakadali dito, yung plastic makapal. Then sa part na to may sticker na Easy Ride, combination ng red and white yung color. And then may sticker din dito Motorstar, Agila and Star. Then sa part na to ay may sticker din. Okay, yung kanya pong front fender, malaki yung allowance dun sa gulong. Malaki, kaya lang pag tayo magpapalagay ng mini driving light ay kailangan sa gilid na lang, ano, may nalagyan ng bracket. O kaya kung ano man maging diskarte ng inyong mekaniko upang may lagay sa part na to. And then ang kanya pong suspension is a telescopic fork suspension. May sticker din po dito na Super Motorstar. Okay, and then ang kanya pong braking system sa unahan is disc brake. Maganda yung caliper nyo, kulay red. Maganda, mukhang matibay naman. And then ang sukat po ng kanyang gulong sa unahan is 80-90-14 tube type. Okay din naman ang tube type but the good thing here ay yung kanya pong mugs is for tubeless. So pwede po natin ipa-convert yan. Then at the same time pwede pa natin palakihin yung kanyang gulong. I think kaya nito yung mga 90 o hanggang 100 yung sukat. So ako din nagkakamali, no? Alright, likod naman po, papakita natin yung nasa likod. Alright, ang kanya pong sukat ng gulong sa likod ay 90-90 by 14. And then tube type. And then yung kanyang mugs ay for tubeless din. So nandito ating pang gilid. Ang gilid, dito din yung ating air filter, ano? Sa likod po ay monoshock, yung kanyang suspension, monoshock. At ang kanya pong turning lights ay lahat po ay LED na. Maging yung kanya pong tail light LED na din. So maganda ang pagkakadali dito ni Motorstar. And then yung kanya pong grab bar, isa papasin nyo, napakahaba. Mahaba yung kanyang grab bar, ano. At maganda yung kulay, match na match dun sa unit. Matte black yung unit, and then glossy black naman tong kanyang grab bar. So pakita po natin naman yung kanyang meter panel. Ito yung kagandahan dito kay 150CL ni Easy Ride. So digital na po yung kanyang meter panel. Ito po yung select, ito po yung set. Kaya lang hindi po natin mabubuhay yung makina kasi wala siyang battery, ano. So makikita naman po natin dyan yung kanyang speedometer, RPM, time, odometer, and then yung fuel indicator, makikita din po natin dyan. And then yung kanya pong signal lights. Of course pag tayo magsisignal sa kaliwa, dito may umiilaw sa kaliwa, and then kapag kanan dito po sa kabila. So magkahiwalay po yung turn signal na indicator natin. So sa kanyang right side naman po yung mga switches dito. Of course dito po yung auto kill switch, ating pong ilaw, switch ng ilaw, then yung ating pong push start. And then sa kabilang part naman po, sa kaliwang side, ay nandito po yung ating high and low beam, busina, and then turning lights. Okay. And the good thing dito kay Motorstar Easy Ride 150CL ay may built-in USB charging port na din. At the same time ay may lalagyan tayo ng cellphone kung nagcha-charge while driving. Then sa right side ay coins pwede natin ilagay dito kasi medyo mababaw lang. Kita po natin yung kanyang compartment, ano. So malaki po yung kanyang compartment. So yung black kasi hindi ko ma-open yung kanyang upuan. So itong white na lang, pakita natin yung compartment. So malaki po yung compartment niya. And then yung kanyang pong fuel tank capacity is 4.5 liters. So madami na tayong malalagay dito, tools, basahan, iba pang gamit, mga damit, kapote,
So swak na swak yan sa kanyang compartment. And then tingnan po natin yung kanyang mga side edges, ano. So sa part na to maganda naman yung mga kadali, oh. Plastic, glossy black, makapal naman. So dito pa nilagay ng kanyang battery, ay dito. And then the good thing pa dito is pwede natin lagyan ng gamit natin, bag. So may sabitan naman, ano. Kung tayo mamamalengke, eco bag, shopping bag, so masasabit naman natin dito. Alright. So sabi to si Motorstar Easy Ride 150cl. So pagdating naman sa kanyang makina, of course 450cc, single cylinder, single overhead cam, carb type, 4-stroke. Yan po yung kanyang engine specification. So do sa mga Easy Ride 150cl na user dyan, so i-comment nyo lang po dyan pagdating sa fuel consumption, kung ito ba'y mahagad or matipid. Kasi ang kanya pong fuel tank capacity is 4.5 liters. So this unit ay maganda sa mga pang daily use, pang city drive, of course, kasi pag long drive natin ay kailangan natin ipahinga kasi wala pa siyang radiator o hindi pa siya liquid cooled, siya ay air cooled pa din. Pero sa looks and then sa price ay panalong panalo. Ang presyo po ni Easy Ride 150cl is 51,000 pesos. Kapag bibili niyo po ng cash dito sa Motorstar ay may bawas pa yan, maging 48,500 na lang. Di ba, panalong panalo yon. Kung kukunin niyo mo naman ang installment is magda-down ka lang ng 4,350. Pag 30 months 2,984. Kapag 18 months is 4,061. So rebated naman siya ng 400 pesos kapag updated tayo magbayad. Sige po yung link sa taas kung ano yung mga requirements at iba pang available units dito ni Motorstar Lucena. And at the same time, yung kailang contact number kung may mga inquiries po kayo. So pagdating naman sa pyesa, yun ang laging tinatanong mga viewers natin, saan ba nakakabili ng pyesa? So available naman sa mga shop yung pyesa din ni Motorstar. Same thing lang ni Motopush. Alright, may naka-emblem pong Easy Ride, and then may sticker na 150cl. Gandun din sa kabila, Easy Ride 150cl. Sa bandang harapan naman, Motorstar, naka-emblem din. Puging-pugi, ano. So ang lamang lang ni Easy Ride 150cl kay Motopush is naka digital yung kanyang meter panel, naka digital. And then sa other specs almost same lang sila. Okay, same lang sila ni Motopush Evo 150. Alright, ito po ang content natin ngayon. Ang katulad, inspired by Honda Click 150 and 125, ang Motorstar Easy Ride 150cl and then Motopush Evo 150. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell button upang update kayo sa mga video na i-upload natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Blackman Moto again. Pasamantala nagpapaalam. Bye bye and ride safe. Peace yo.